day everyone, I am Krisha Pantas and today we're going to explore one of the richest and most colorful parts of our culture, the Philippine folk dances. These dances are more than just movement to the rhythm. They are a reflection of our history, values, tradition, and the everyday life of the Filipino people. Folk dances in the Philippines vary greatly because of our diverse culture, regions, and ethnic groups. To better understand and appreciate them, we can classify Philippine folk dances into several categories. Let's take a closer look at each classification. So, what are the different classification of Philippine folk dances? Number 1 is the national dances. These are dances that are gained nationwide recognition and are considered symbols of Filipino identity. They are often taught in schools and performed during national events. Yung national dances, ito yung mga sayaw na nakilala at sinasayaw sa buong Pilipinas. Kumbaga, ito yung mga pambansang sayaw na nagpapakita ng ating pagkakakilanlan. Halimbawa, yung Karinyosa. Karinyosa is a courtship dance that showcases flirtation between a man and a woman. And another example of national dance is yung Rigodon. Rigodon is a formal and structured dance na kadalasang sinasayaw sa mga okasyon gaya ng graduation o reception noon. Ang mga sayaw na ito ay sumisimbolo sa ating pagkakaisa bilang isang bansa. Then next is regional or ethnic dances. These dances are unique to certain regions or cultural communities in the Philippines. They reflect the tradition, beliefs, and lifestyle of the people from that specific area. Ang regional or ethnic dances, ito ang mga sayaw na galing sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa mga region or etnikong grupo. Bawat isa ay may unique at may kwento na nakaangkla sa pamumuhay, paniniwala at kasaysayan ng mga tao sa lugar na yon. Halimbawa, yung tinikling, ito ay mula sa Leyte. Ginagaya nito ang paggalaw ng isang ibong tinikling habang umiiwas sa kawayan. Ito ang pinaka-iconic na sayaw sa buong bansa. At another example is yung singkil, isang royal dance ng mga Maranao. Ipinapakita rito ang kwento ng prinsesa habang sumusulot sa gitna ng galaw ng mga kawayan. Eleganteng-elegante kung titignan. Ang mga sayaw na ito ay nagpapakita ng mayamang kultura sa bawat bahagi ng bansa. The third one is the rural dances. Portray the simple life in the countryside. These dances are usually light-hearted, energetic, and full of fun. They show scenes of farming, fishing, or even courtship in the barrios. Yung rural dances naman ay nagpapakita ng simple pero masayang pamumuhay sa mga baryo o kanayunan. Madalas may tema ito ng pag-ani, pangingisda, panliligaw o mga pista. Kadalasan masaya, mabilis ang tempo at puno ng energy. Yung example neto is yung maglalatik, a mock war dance representing a fight over coconut meat using coconut shells as props. And yung another example is yung sayaw sa bangko. Itong sayaw sa bangko is isang nakakabilib na sayaw kung saan ang mga mananayaw ay nasa makikitid na bangko upang umikot, sumasayaw at magbalanse. Ang mga ito ay nagpapakita ng kasiyahan at sigla ng mga Pilipino kahit sa simpleng pamumuhay. And the next one is yung Maria Clara dances. Named after the iconic character Maria Clara from Dr. Jose Rizal's novels. These dances are the strong Spanish influence during the colonial period.
They are elegant, refined, and usually performed in traditional Spanish-style attire such as Maria Clara gown and Barong Tagalog. Ang mga Maria Clara dances ay hango sa panahon ng mga Kastila at ipinangalan sa karakter ni Rizal na si Maria Clara. Eleganting sayaw ito na nagpapakita ng kagandahan, kahinhinan at kagalang-galang na ugali ng mga Pilipino noon. Ang halimbawa ng Maria Clara dances ay yung La Jota Montadena. Pinaghalong Spanish, footwork at Filipino movement. May dalang castanet pa ang ilang mga mananayaw. Then, yung another example is yung habanera. Yung habanera, isang partner dance na karaniwang isinasayaw sa mga kasal o formal na pagtitipon noon. Dito natin makikita ang impluwensya ng mga Kastila sa ating kultura sa sayaw, pananamit at musika. And the next one is yung tribal or ethnological dances, performed by the indigenous peoples of the Philippines. These dances are deeply rooted in rituals and ceremonies. They express spiritual beliefs, warfare, hunting, and daily tribal life. Ito ang mga sayaw ng ating mga katutubong Pilipino. Madalas itong may malalim na kahulugan, konektado sa paniniwala, ritual, pangangaso, o pakikipagdigmaan ng mga tribo. Halimbawa is yung Kadal Tahu, isang sayaw ng Tiboli kung saan ginagaya ang mga kilos ng mga ibon. At isa pang halimbawa ng tribal dances is yung Idudu, mula sa ethnic tribe na nagpapakita ng pagtutulungan ng pamilya sa pagtatanim. Ang mga tribal dances ay hindi lang performance, ito'y bahagi ng kanilang pamumuhay at paniniwala. And lastly, festival dances. Festival dances are vibrant, colorful, and performed during fiestas or celebration. They are expression of joy, gratitude, and devotion, often involving elaborate costumes, props, and music. Andito yung festival dances. Ang mga sayaw na ito ay ginagamit o ginagawa tuwing kapistahan bilang pasasalamat o pagbibigay pugay sa mga patron. Makulay, masaya, at madalas may kasamang parada at mga drums ang festival dances. Ang halimbawa nito is yung ati-atihan. Ati-atihan mula ito sa Aklan, may sayaw na may kasamang pintura sa mukha bilang paggunita sa mga aita. And another example of festival dances is yung sinulog. Yung sinulog mula sa Cebu, isa sa pinakasikat na pista para sa Santo Niño. Ang mga sayaw na ito ay buhay na patunay ng pananampalataya, kasiyahan at pagkakaisa ng mga Pilipino. As we've seen, Philippine folk dances are more than just performances. They are stories told through movement. Each classification gives us a glimpse into the soul of the Filipino people, their beliefs, their faith, and their joy for life. Sa pagsasayaw, pinapalaganap natin ang ating kultura, pagkakaisa at pagmamalasakit sa ating pinagmulan. Kaya sana, patuloy nating yakapin, pag-aralan at itaguyod ang mga sayaw na ito para hindi lang sila manatili sa entablado kundi pati na rin sa ating mga puso. Yun lamang po, maraming salamat at mabuhay ang kulturang Pilipino.